Hello po, kamusta po ang lahat? Muli po si Katambay Manong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, walang kamatayan at talaga pong very famous po ngayon sa ating bansa ang First Lady. Talaga pong napaka-powerful po sa panahon natin ang First Lady, mga katambay. Napakalaki po ng mandato na binigay po ng Pilipino sa First Lady. Ito po, pinayuhan naman po, pati po ang Senado ngayon, nasa issue na rin po ng First Lady. Meron pong isang senadora na nagpayo po sa First Lady. Pakinggan po natin mga katambay. Ito po, saka natin komentuhan. Arlene, ano yung opinyon ng mga senador sa bangayan ng First Lady at Vice Presidente? Aga, para nga kay Senator Cynthia Villar, kung siya ang tatanungin, hindi na dapat magbangayan sina First Lady Liza Araneta Marcos at Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng gusot sa pagitan ng unang ginang at Vice Presidente matapos isiwalat ni First Lady Marcos sa isang panayam ang kanyang sama ng loob kay VP Sara dahil sa naging reaksyon nito sa pahayag ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Punto ni Senator Villar, kung siya anya ang asawa ng Pangulo, pagtutuunan na lamang niya ng pansin ang paggawa ng mga programa para maging matagumpay ang presidente sa kanyang pamumuno. Politika yun eh. Oo, tayo naman kung ano lang ang tama yun. Kung ako ang asawa ng presidente, I will do everything para maging successful yung aking asawa. Hindi na ako makikipag-away. Huwag na mag-away. Gumawa na lang ng mga project na makakatulong sa tao para mahalin ng mga tao lalo yung ating presidente. Dagdag ng senadora, posibleng nagalit lang si dating Pangulong Duterte dahil sa mga ipinupukol sa kanyang anak, kaya anya ito nagiging defensive sa kanyang mga pahayag bilang isang ama. Samantala sa Senator Francis G. Escudero, sinabing nakikisimpatya siya sa sitwasyon ngayon ng Pangulo. Ngunit kasama niya ito sa burden of leadership o bigat ng pamumuno na kailangan niyang harapin habang isinasaisip ang interes ng bansa at mamamayang Pilipino. Gayunman, kumpiyansa ang mambabatas na malalampasan ito ni Pangulong Marcos Jr. basta't paninindigan nito ang kanyang mga prinsipyo. Aga, sinubukan naman ng ilang miyembro ng media na mahinga ng pahayag si Senator Ivy Marcos, ngunit tumanggi na itong magkomento. At mo ng update, balik. Yung si pahayag po ni Senator Villar at ni kasama pa si Chis Escudero, ang asawa po ng artista po yata na si I think Hart, ebanghilista po yata yun. Ang asawa nito ni Senador Escudero. Kung susundin po ng Pangulo ang presidente na magkaroon ng paninindigan, matutuwa si Kamanong kung kasama po sa paninindigan ng presidente na na magpa-drug testing po at klaruhin po at linisin ang kanilang pangalan lalo po sa issue ng droga. Di po ba? Kasi bilang ikaw may paninindigan, may isang salita, na ang iyong dangal, pinoprotektahan mo. Lalo itong issue ng droga, di ba? Issue ng droga, kakabit sa'yo, kapami-pamilyahan mo yan hanggang kalahi-lahian mo. Tatatakbo sa iyo ang pagiging drug addict. Hindi po mawawala sa pagkayang po hindi nalinis at hindi itinama ng Pangulo at ng First Lady. Kasi yan po talagang inumpisahan po kasi nila talaga yan mga katambay, di ba? Yung talagang issue, ibalik tanaw lang natin. Sa kanila po talaga nag-umpisa na napakaaga po nilang pinulitika ang Vice President, mga katambay. Yun po ang totoo na hindi po binabalita ng media, pati ng mga sinasabing GCash daw, sabi ni Senadora Amy Marcos, na mga sumusweldo at kasama isimada vloggers, na hindi nila binabalik tanaw yung umpisa po kung ano ang nangyari ngayon sa First Family, kung paano po sila nagkakaganyan, at idinagdag pa yung pinakamalaki nilang problema, yung droga, na hindi po nila sinasagot. Yung mga paratang ni hindi man lang nila sinasagot din ang paratang ni I think Maharlika, yung mga binulgar about sa mga sangkot sa illegal na droga at gumagamit ng droga sila, di umano, mga katambay. Yan po nag-ugat yan At
Ang ginagawa lang po ng malaking media natin ngayon, tinutwist po na parang ang pamilya Duterte ang nagsimula ng lahat ng problema nila, ng bansa. Pati bansa, parang pamilya Duterte na ngayon na nagdadala ng kahirapan, nagtataas ang bilihin, kawalan ng trabaho sa ating bansa. Puro kasalanan po ng Duterte, pati po ang problema sa South China Sea o West Philippine Sea, ay mga Duterte pa rin ang may kasalanan, mga tambay. Puro Duterte po ang nakikita po ngayon ng malalaking media, pamahalaan, mga politiko na nagbigay po talaga ng pinakamahirap na sitwasyon sa ating bansa, ang mga Duterte, mga tambay. At ito po, idagdag po natin, ito po yung issue, pati po mga senador ngayon, talaga nagkakaroon na po rin ng paksyon, katulad po ng ang Senadora Villar. Meron po siyang advice sa First Lady na kung siya ang First Lady, wala siyang gagawin kung hindi tulungan ang presidente na para paunlarin o magbigay ng magagandang programa. Kasi ganyan din po nakikita natin noong mga nakaraang panahon ng mga First Lady natin, hindi sumasawsaw po sa mga issue politikal. Trabaho po ng mga First Lady noong mga nakaraang panahon pa nakikita natin, tumutulong po sila, naglalagay po sila ng mga programa ng First Lady para makatulong, maiangat, mapabango ang kanilang asawang Pangulo, di ba? Pero ngayon po, iba po eh. Parang mas powerful po ang First Lady sa panahon natin ngayon, mga katambay. Pinag-uusapan, nagkakaroon ng paksyon, kampi-kampi, pati media di umano. Ang sympathy na sa First Lady, ganun din po ang karamihang sinasabing may budget na mga vlogger daw di umano, mga simada vlogger daw, sabi ni Senadora Marcos, Kaya nakakalungkot po, mga katambay. Wala na pong nangyayari po yata o nagagawa ang ating pamahalaan, lalo ang ating mga politiko, kung hindi ito na lang po ang issue. Hindi na po nakatutok po yata, pati po ang Senado. Ang issue po, ito na po, ang Vice President, ang First Lady. Pero wala pong solusyon po yata nakikita sa kahirapan, kawalan ng trabaho, napakaliit na sweldo ng mga Pilipino. Di ba? At meron pa tayong problema sa China, na wag naman sana humantong doon sa napakalaking problema ng dadanasin na pinaka-worst na bansang Pilipinas pagka natuloy ang giyera. Kaya nakakalungkot po, mga katambay. Ayaw po kasing tuldukan. Yung po ang sinasabi ko lagi, tuldukan na po ang problemang yan. Lalo yung issue na sinasabing paninira daw di umano ng mga Duterte about sa lulong, user, gumagamit, drug addict, ang first family. Bakit po hindi i-push o pati si Senadora Chis Escudero, sana po payuhan din ang ating Pangulo na magpa-drug test ka na, sir, para matapos na yan. Pati ang iyong kredibilidad o ang iyong pagkatao ay malinis sa Pilipinas at sa buong mundo. Di mo ba? Malinis na, sir, ang iyong pangalan at mawala na ang droga sa nakakabit sa iyong sa iyong balikat na pasan-pasan ngayon yung isyong droga na hindi naman natatapos pa. Di ba? Matatapos lang talaga yan. Drug test. Kaya meron tayong mga senador, siyempre, sinasabi nila kalat, sabi ng mga expert, gamit na gamit ng pera ng bayan ngayon. Yung iba pa nga, sabi ni Senator Bongo, nagagamit sa pamumulitika ang pera ng bayan. Wag naman sana. Pero tayong mga Pilipino, nagtitiis pa rin at naghihintay pa rin sa performance na ibibigay sa atin ng ating Pangulo at ng First Lady. Dito po, 2 taon na ang paghihirap po ng may hirap. Hirap na hirap po sa pagkain. May pagkain pero hindi mo naman ma-afford sa sobrang taas ng bilihin at hindi ka rin makakita ng trabaho dahil hirap na hirap magbigay ng napakaraming trabaho ngayon sa ating bansa. Napakaraming pong walang trabaho. Yan po ang problema dapat na solusyonan, First Lady at Mr. President. Ang kawalan ng trabaho, napakaliit na sweldo, at napakataas na mga bilihin. Hindi po hindi po dapat maging issue yung mga sinasabing budget. Hindi na po issue yan eh. Ang kailangan ng mga Pilipino, yung
paagaangin ang buhay naming mga Pilipino pang araw-araw. Yan po napaka-importante sa aming mahihirap. Gumaang man lang ang buhay namin pang araw-araw. Makaraos kami pang araw-araw. Di ba? Paano tayo makakaraos mga katambay kung ganito po kamahal ang bilihin? Di ba? Kaya ganyan na po ang umiikot sa ating politika ngayon. Puro politika. Magmula po umpisa hanggang katapusan po yata. Wala nang gagawin ng ating mga politiko. Puro pamumulitika. Ito lang po umiikot ang ating gobyerno ngayon. Kibuloy, Sara Duterte, Matandang Duterte, West Philippine Sea. Nakakalungkot mga katambay. Yan lang po mga katambay ang komento ni Kamanong dito sa mga sikat na po ngayon sa ating bansa ang First Lady kasama na mga senador ng Republika ng Pilipinas. Muli po si Katambay Manong nagpapasalamat po at nag-iiwan po na mahalin natin ating bansa at siyempre, tis-tis lang, makakabangon pa ang ating bansa. Paalam, bye-bye.